na 100% talaga na hindi ka may scam at siguradong tutulong sa'yo kagaya ng agency na pinagdaan. Naghahanap ka ba ng trabaho dito sa Canada? Eto na siguro ang pagkakataon mo dahil napakaganda nitong topic natin sa araw na to, kaya huwag kang bibitaw, tapusin mo yung video na to. Pero kung bago ka sa channel na to, click mo na yung subscribe button natin at saka huwag mong kalimutang i-share. At yung notification bell para sa ganun, pag may mga update tayong ganito, may mga video tayong ganito, ay madali ka ma-notify, ano? So, yan, no? Excuse my English. Pasensya na po kayo, no? Kasi po yung English, lagi pong pinagtataluhan dito, yung English na yan, na kung ikaw ba raw ay mahina sa English, makakarating ka ba sa Canada, huwag po kayong maniwala doon. Ang importante po kasi dyan, kagaya ko, na dumaan ako sa interview ng employer, ay nagkakaintindihan naman kami, so napili ako. So ngayon, kung mapapansin nyo, English ko, ito, sobrang 100% na ginanda. Dati po, ang English ko talagang sobrang, hindi ko alam, mabuti na, iintindihan nila kahit paano. Kaya huwag kayo mag-alala dyan. Okay? Diretso ngayon, ito yung agency na highly recommended ko para sa inyo. Ito pong staff house, na which is yan po ang nagpaalis sa amin. Sa akin, isa ako doon sa mga umalis, sa mga kasamahan ko. At ito po ay highly recommended. Wala po silang hinihingi ditong placement fee. Wala po akong binayaran dito kahit ano. Ang binayaran ko lang po dito yung medical ko, yung mga biometric ko, at saka yung mga konting documents, yung mga pa-xerox, mga kung ano-ano konting bagay na ganyan. Ano? Yan lang po ang aking ginastos dito. Pero, ang maganda rito, dahil nung panahon ko po, medyo nagagastusan pa ako sa pamasahe. Sa ngayon, ay hindi na po dahil napakaganda na po ng sistema kasi nga itong social media. Malaking bagay po ito kasi po dati problema ko pa pamasahe ko pagka ganito, babalik na naman ako doon, kailangan kong mag follow up. So pero sa ngayon, kung saan ka man sa sulok ng mundo, saan man sulok ng bansa, pwede ka pong mag-apply at yan po yung ihahatid ko sa inyo. At ang hinahanap po nating trabaho sa ito sa pinag-uusapan natin, ayun po mga caregivers natin, malalaki o mga babae. At least po meron po silang 2 years recent experience. Kasi po kung napanood nyo yung aking Facebook, sa mga Facebook post ko, ang pag-apply po, kailangan po lagi na meron pong experience kung ano yung tinatarget mo i-applyan sa Canada. Dito po, nakabase ang yung mga employer sa work experience mo. Kaya nga po, pag nakita nila yung resume mo, meron kang 2 years experience at dumating ka sa interview, ang interview po, ay huwag po kayo matatakot kasi kung alam mo naman po ang trabahong in-applyan mo, kagaya po ng welder, kung ikaw po ay welder talaga at hinihingi nila na 3 years o 5 years na experience, dyan ano, halimbawa lang ito. Pag dumating ka na sa interview, meron dyan na mga pagtatanong sa mga sukat. So, kung ikaw po talaga ay welder, malalaman, masasagot mo lahat yung mga sukat na tinatanong sa'yo or ano ba itong ganito, kung ano ba yung tinatanong nila. At pagdating pa rin sa hands-on, sa assessment, sa actual, may mo pa rin, magagawa mo pa rin. So, ibig sabihin, ay talagang may experience ka sa work experience. Kaya ako po ito sinasabi kasi po ang mga Canadian employer nakabase po sa work experience. Doon po lagi sila nakabase na ika nga, pagdating mo rito, hindi na sila mahihirapan sa'yo masyadong mag-shadow kasi po dito sa Canada, ito sa mga hindi nakakaalam, ang trabaho po dito sa Canada, kahit po sabihin natin na ikaw ay magaling na or ikaw ay mahusay na, ang resume mo, nag-apply ka sa isang company, napakagaling mo, or may dala ka mga ticket na kung ano-ano na sabihin natin, Red Seal ka or journeyman ka. Pero, pagdating mo po sa isang kumpanya, iyan po, magkakaroon ka pa ulit dyan ng panibagong mga training dahil sa company policy nila. Meaning, dadaan ka pa rin po sa mga senior na nandun na at magsha-shadow ka pa rin. Hindi po ito kagaya ng halimbawa, sarhento ka, pag dumating ka rin, sarhento ka kagad. Hindi po ganon. Kaya, ito po yung sinasabi ko sa mga kababayan natin na kailangan nila ng, kung work experience, kailangan nyo po na talaga kahit paano kung ano yung hinahanap
at hinahanap na employer na work experience 3 years dahil sa pagkakaalam nila, yung panahon na yon malawak na yung iyong kaalaman para pagdating po sa at na-deploy ka na, nandito ka na sa Canada, pag nag-shadow ka, siguro tatagal ka na lang, pinakamatagal mo siguro mga 1 buwan sa pag-shadow, and then magmo-move ka na, start ka na nilang paunti-unti na pag-solohin. So yun yung sinasabi ko, guys, ano? Kaya po importante na merong work experience. Doon sa karamihan sa mga kababayan natin, lagi nagsasabi nga, na Dilo, ganito ako, meron akong ganito, meron akong ganun, pero wala po akong work experience. Yun po ang problema natin na malaki. Kailangan po natin ng work experience para po na sa ganun. Kasi yung nagsha-shadow sa'yo, yung nagtitrain sa'yo, kinukuha mo yung oras nun eh. Imbis na nagtatrabaho siya ng kanya, nasa iyo yun. Kaya ang company po, pero dito policy talaga yan eh. Kumbaga, hindi ka po dito lalargahan ng wala kayong hindi ka dumaan sa shadow. Yan ang real talk. 'Di ba? So, the more na may experience ka, tinanong yung trainer mo, yung nagsha-shadow sa'yo, kumusta siya? Pwede na to, boss. Then, pwede ka na mag-solo. Kasi po ako dumaan din sa pagiging ganyan. Marami rin po akong na-shadow ng mga tao. So, napaka-importante po yan na may experience ka. Kasi meron po ako na shadow na 25 years. Ang resume niya nakarating ng Canada, na PR pa yon. Pero pagdating niya rito, ako yung nag-shadow sa kanya, which is hindi pa ganun kahaba experience ko dito sa machining na nilipatan kong trabaho dahil welder ako. Ay napansin ko sa kanya talagang medyo parang mga pinekendos niya lang lahat yung kanyang mga requirements. Pero nakapasok siya. Pero yun nga, nakapasok, pero huli pa rin. 'Di ba? Tanggal sa trabaho. Kahit na sinabi ko pa na okay na siya, kasi naawa rin ako, sabi ko okay na yan. Kaso lang, pag ako po umalis na ng tapos na yung duty ko, siya pala, kumbaga parang lahat ng mga puti, yung mga puting nakapaligid sa kanya doon, pinagmamasdan kaya. Pangugali ng mga puti, mas marites sa atin yan, mas tito. Diba? Mas chismoso sa atin yan. Pag ikaw ay nakita nilang bago ka dyan, lahat ng eyes nasa iyo. Nakabantay sa iyo yan. Kaya ingat-ingat. So yan yan. So bago pa tayo magkalaot-laot, yan po ay pag-uusapan ulit natin sa sunod na vlog natin. Dahil maganda yung topic natin yan. Diretso natin yan. Ito pong hinahanap natin ay caregivers para kay ma'am at saka kay kung sino man, lalaki, babae, ano? At least 2 years recent experience as a home healthcare facility care worker. So kung ikaw ito, alam mo na siguro kung ano yung ibig sabihin. With at least 2 years of diploma course. Or, yan na sinabi nila guys, with at least 2 year ng diploma course. Or, senior high school diploma. Yun po yung sinasabi doon, ano? So, intindihin nyo pong mabuti kung ano yung requirements kasi sinabi naman doon, with at least 2 year of 2-year diploma course. So po yung mga course na yan, kinukuha po yan sa di ba? Hindi naman po siguro sa ano yan, madali nang kunin yan, yung makapagtapos ka na isang, may mga course na 1 year lang. Excuse me po. Tapos, siguro yung senior high school diploma, pwede mo nang isang tabi yun. Kasi meron ka namang 2 years. Okay, nililinaw ko lang ha. Hindi po tayo nag-i-smart ass dito. Nililinaw ko lang. Kung meron kang at least 2 years na diploma course, then fine. Kung wala naman, at least senior high school ka. Okay? Kakaintindihan tayo dyan ha. Tapos, kailangan mo pa rin kumuha na sinasabi ko nga sa inyo, napaka-importante nitong TESDA. Galing po ako sa TESDA. Ako po'y bunga ng TESDA. Ang TESDA po ay yan po ang nire-recognize ng Canadian government. Ha? Hindi marami po sa ating mga training center, pero ang TESDA po ang nire-recognize nila. Okay? Yan. Kung marami ka man nakuha na iba pang certificate, kung saan man iba pa, ilagay mo lang yan as an asset. Dagdag lang yan, okay? Pero yung naka-specify dito, ang kukunin mo is NC2. Okay, certificate. Pero hindi naman sinabi yung TESDA dito. Pero alam ko pa kasi government TESDA eh. So, TESDA talaga. Willing to take general self exam with no
lower score of 4.0 at saka sa reading ng 5.0 in writing, in listening and speaking. Ano po ba ito? Ito po para sa kalilino ng mga kababayan natin doon sa mga natatakot sa mga IELTS. Ito po ay para sa mga kagaya ko lang na Daddy Lou Vlogs na ang English ay talagang kaunting-kaunti. Okay, kaunting-kaunti lang kumbaga sa ano, kailangan ko na umuwi na ng Pilipinas kasi paubos na po yung English ko eh. Yung lang po yun. 4 lang po yan. Yan po yung kategory natin sa Pilipinas ay talagang kaya. Yaka-yaka po ito. Ano? Hindi po tayo nagyayabang na yaka. Pero tayo po kasi country tayo, second language natin yung English. So, kaya yung 4. Okay? Ang mahirap po yung mga 6 na, 7, medyo mabigat-bigat na yan. Pero yung 4 and 5, kaya po yan. So, lakas lang ng loob. Kaya yung pangarap, ito pa rin lang natin. So, paano pag-a-apply sa kanila? Ayan, nandyan po pumunta po kayo sa website nila, and then, puntahan nyo po yung jobs. Pag nakita nyo po yung homepage nila, makikita mo kung anong bansa ang gusto mong puntahan. Click mo yun. Kung alam mo, Canada, click mo yung Canada at lalabas na po yung mga available na trabaho para sa Canada. Which is isa dito yung caregivers at mga nursing natin. At saka yung mga engineers natin. Nandiyan po lahat yan. So, ito lang naman ako para guide lang po ako. Ano? Hindi naman po ako professional. Ako po ay guide lang. Nagbibigay lang po ako ng kaunting idea sa inyo. Kaunting idea lang. Konting-konti. Okay, so yan mga. At susundan natin itong mga vlog natin. Tungkol pa rin dito sa agency na to kasi napakagandang agency nito. So, shoutout sa staff house. Shoutout sa inyo guys, ma'am. Sir, thank you very much sa tulong niyo sa akin. Punta ko sa Canada. Sana po, magkaroon tayo ng collaboration para sana sa ganun maka-inspire pa tayo sa mga kababayan natin. We love you all. Yan. God bless sa mga aplikante. Yan. Daddy Lou signing out.